Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2711 hanggang 2720. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay at iwinagayway ang mga ito, dala ang mga 9th grade pills sa harap niya. Habang tinitingnan niya ang mga batas na nakapaloob sa mga tabletang iyon, nagliwanag sa tuwa ang mukha ni Severin habang humihinga ng palabas. Hay! Sa wakas ay isa na akong 9th grade alchemist master. Simula nang dumating siya sa Blue Realm, naramdaman ni Severin na parang manipis na yelo ang kanyang tinatahak sa kanyang landas ng alchemy. Una niyang minana ang kaalaman mula sa dating pinuno ng Grundy Uno sect, natamo ang kaalaman at karanasan ng isang 8th grade alchemist. Kalaunan, inabot ng ilang taon bago niya naabot ang ranggo ng isang 9th grade alchemist master. Ang kanyang pag-unlad sa swordsmanship ay mas mabilis kaysa sa alchemy. Naabot na niya ang punto kung saan ang kanyang sword heart ay naperpekto na, at kaya na niyang gumamit ng espada hindi lamang sa kamay kundi pati na rin sa puso. Umiling si Severin upang alisin ang mga iniisip na iyon, at hindi nagtagal ay kumuha siya ng isang tableta na direktang inihagis niya sa kanyang bibig. Nalalapit na ang kalamidad, at ang aking pagkamit bilang isang Supreme Paragon ay hindi pa rin umaabot sa mga pamantayan. Hindi ko pa maisip ang tungkol sa immortalidad sa ngayon. Ang Destiny Creation Pill ay agad na naging purong kapangyarihang panggamot pagkatapos makapasok sa kanyang lalamunan, at hindi nagtagal ay sumabog ito sa loob niya. Isang siksik na bagzo ng espiritual na enerhiya ang nagpalusog sa kanyang katawan, dumaloy sa kanyang mga paa at kamay at buto. Nang mabalot siya ng makapangyarihang espiritual na kapangyarihang iyon, mabilis niyang ginamit ang kanyang mga pamamaraan at nagsimulang magnilay-nilay sa isang posisyon na nakakross ang mga paa. Ang kanyang panloob na mundo ay sandaling nanginig at mabilis na lumawak patungo sa magulong espasyo sa loob ng nakapalibot na kawalan. Doon, sumikat ang ginintoang liwanag habang ang mga ginintoang lotus ay sumibol mula sa lupa kasama ang isang pagdagsa ng iba pang mga malikmata. Ang magulong mundo ay lumawak sa lahat ng direksyon, na lumampas sa hangganan ng 200,000 mga domain. Kasunod ng paglawak na iyon, ang aura na nakapalibot sa kanya sa panlabas na mundo ay lumakas, at nilalanghap niya ang mayamang espiritual na enerhiya sa paligid niya. Dalawang daloy ng espiritual na enerhiya na kahawig ng mga sumasayaw na dragon ang nagsimulang umikot sa harap ng kanyang ilong. Samantala, ang kapigatian ay unti-unting nawala, at ang mga disipulo at mga elder na Supreme Paragon ay nagsimulang mawalan ng malay mula sa kanilang pagkalito. Nakakamangha ang talento niya. Isa na siyang 9th grade alchemist master. Si Francis at ang iba pang mga disipulo na nakabalik na sa kanilang katinoan ay may mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Bumuntong hininga si Francis at sinabing, "Hindi ko siya kailanman maihahambing." Naalala niya kung paano naging isang Supreme Paragon si Severin sa loob ng wala pang isang taon mula nang dumating siya. Dagdag pa rito ang katotohanang nagawa niyang maging isang 9th grade alchemist master, isang tagumpay na napakabihirang makamit sa buong Blue Realm. Samantala, si Francis ay natigil sa level 4 Royal Paragon, at ang malaking pagkakaiba ay nagdulot ng pagdududa kay Francis sa kanyang kakayahang mahabol si Severin, kahit nabigyan pa siya ng isa pang daang taon. Ang mga komento ni Francis ay nagdulot ng inggit at pagkadismaya sa ibang mga disipulo, lalo na kay Kenny na disipulo ng Second Elder, si Wallet. Nakasuot ng puti at ganap na sumasalamin sa karisma ng isang swordsman, walang naramdaman si Kenny kundi isang malalim na pakiramdam ng depresyon. Sa kabila ng kanyang likas na talento sa swordsman, napagtanto niya na ang mga nagawa ni Severin ay higit na nalampasan ang sa kanya. Noong naperpekto ni Severin ang puso ng espada sa ilalim ng batong tableta ng swordsman sa bukas na lugar ng ikalawang bundok, may pakiramdam na si Kenny na ang mga nagawa ni Severin sa hinaharap ay higit pa sa kanila, marahil ay aabot pa sa immortalidad. Gayunpaman, hindi kailanman sumagi sa isip ni Newman na ang talento ni Severin ay higit na nalampasan ang kanyang mga kapantay at may natatanging talento hindi lamang sa swordsmanship kundi pati na rin sa alchemy. Ito ay isang nakapanlulumong kaisipan, at nakaramdam si Kenny ng matinding kawalan ng pag-asa at kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. Samantala, sa loob ng pinakamataas na espasyo ng Green Emperor Pagoda dito, ang oras ay dumaloy ng 20 beses na mas mabilis,
ilan sa mga elder ay labis na nagulat nang masaksihan ang pag-akyat ni Severin sa 9th grade Alchemist Master. Matapos makabawi mula sa kanilang unang pagkamangha, ang ikatlong elder, si Heath, ay halos mapangiti ng abot-tainga. Sa simula ay naniniwala siya na makakamit lamang iyon ni Severin sa pamamagitan ng hindi bababa sa mga dekada, kung hindi man mga siglo, na karanasan. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang buwan, nakamit na ni Severin ang natatanging pag-unlad na iyon. Kahit na isaalang-alang ang magkakaibang bilis ng oras sa loob at labas ng Green Emperor Pagoda, ang tagumpay ni Severin sa pagiging 9th grade Alchemist Master ay tatagal ng hindi bababa sa ilang taon. Ang talentong ipinakita ni Severin ay lubos na nagpamahal kay Heath, at gugustuhin sana ni Heath na kunin si Severin bilang personal na kahalili niya kung hindi kinuha ni Adrian bilang alagad. Ngumiti si Carson mula sa malayo at hinaplos ang balbas nito habang masayang nagmamakaawa. Ngayong isa na siyang 9th grade Alchemist Master, ang lakas ng Grundy Uno Sacred Land ay makakakita ng malaking pagbuti. Ang halaga ng isang 9th grade Alchemist Master sa isang Sacred Land ay hindi masukat, halos walang katumbas, kahit ang mga kakilakilabot na Supreme Paragon ay lalaban para makuha ang mga tabletang ginawa ng mga kilalang alchemist na iyon. Dahil sa namumuong tunggalian sa pagitan ng dalawang Sacred Land, naniniwala si Carson na ang kakayahan ni Severin na gumawa ng mga 9th grade pills ay magpapasigla sa maraming elder na mga level 9 Royal Paragon. Ang halaga ni Severin sa pagpapahusay ng pangkalahatang lakas ng Grundy Uno sect ay hindi dapat maliitin kahit na hindi pa siya bihasa sa mga 9th grade pills at maaari lamang niyang pinuhin ang mga 8th grade pills. Ang pag-iisip na palakasin ang sekta ay labis na nagpasaya kay Carson. Gusto niyang pumunta at batiin si Severin ngunit nagpasya siyang huwag itong gawin matapos mabilis na sumulyap sa lokasyon ni Severin sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Abala si Severin sa pag-ikot ng espiritual na enerhiya sa loob at malapit nang bumalik sa pag-iisa. Bagamat nalalapit na ang tunggalian sa pagitan ng dalawang Sacred Land at isang ganap na digmaan ang nakatakdang mangyari, ang mga pag-aaway hanggang ngayon ay maliliit na labanan lamang sa pagitan ng mga disipulo ng bawat paksayon. Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon, tila tensyonado ang buong Midland, at tila kumakalat ang balak na pumatay sa lahat ng dako. Kahit gaano pa man kalakas ang pagsisikap ng Grundy Uno Sacred Land na palakasin ang kanilang mga sarili, karaniwang alam na tanging ang mga kalahating immortal lamang ang makakapagtakda ng direksyon ng mga Sacred Land sa hinaharap. Ang mga level 9 Supreme Paragon na tulad niya ay mga pangunahing puwersa lamang sa tunggalian. Kung lilito si Savior o ang Ancestor, walang magiging pagkakataon ang mga nasa level ni Carson laban sa kanila. Binawi ni Carson ang kanyang banal na pandama at nagpas siyang huwag nang guluhin ang pag-atres ni Severin. Sa ibang lugar, sa punong himpilan ng Primordial Sacred Land sa Midland, isang kahanga-hangang palasyo ang makikitang lumulutang sa tuktok ng pangunahing tuktok. Sa loob, nababalot si Baldwin ng isang makapal na itim na aura habang nakatingin sa mga matatandang nakapalibot sa kanya. Kalaunan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga old demon sina Gren at Hora mula sa Yellow Ghost Tribe Sacred Land at sa Wicked Tribe Sacred Land, ayon sa pagkakabanggit. Simula ng kanilang kamakailang alyansa, ang mga interes ng lahat ng tatlong paksayon ay naging malalim na magkakaugnay. Si Baldwin, ang Yellow Ghost Tribe, at ang Wicked Tribe ay may isang karaniwang salik sa kanilang mga pamamaraan, ang pag-ubos ng buhay ng ibang tao. Kaya sila ay itinalaga sa madilim na panig. Isang elder ng Supreme Paragon ang tumayo at sinabi kay Baldwin. Pagkatapos ng kalahating buwan ng investigasyon, natuklasan namin na si Carson, ang Great Elder ng Grundy Uno Sacred Land, ang nagdala kay Severin sa Great Flare at sa North Sea. Kumunat ang noo ni Gren nang malaman niya ang alyansa sa pagitan ng Grundy Uno Sacred Land, Great Flare, at North Sea. Sumidhi ang nakakatakot na malademonyo na aura sa paligid niya, at isang malakas na balak na pumatay ang naramdaman niya. Malamig siyang sumangot, saka tumayo at magalang na sinabi kay Baldwin. Sa tingin ko dapat tayong unang sumalakay at dumiretso sa Grundy Uno Sacred Land. Hindi kalayuan sa kanya, sumangayon si Hora, isang mukhang mabangis na old demon na may katawan ng isang matangkad na lalaking nasa edad 50. Tama ang sinabi ni Gren.
Ang pagpapaliban nito ay magbibigay daan lamang sa natitirang puwersa sa Midland na magkaisa sa Grundy Uno Sacred Land. Kung mangyari iyon, magiging lubhang mahirap ang pagsisimula ng digmaan. Mula nang makuha niya ang Rule of Celestial Demon mula kay Baldwin, ang kanilang mga kakayahan ay lubos na bumuti, at mataas ang pagtingin nila sa katayuan ni Baldwin bilang clone ng Great Aunt Stora. Gayunpaman, ang kanilang pakikipagtulungan kay Baldwin ay may nakatagong motibo, ang kanilang pagnanais na ang Primordial Sacred Land ay makipagdigma sa Grundy Uno Sacred Land sa lalong madaling panahon ay dahil sa matagal ng pagkauhaw sa dugo ng mga cultivator. Ibinahagi ni Baldwin ang kanilang damdamin, dahil hinahangad din niya ang dugo ng mga cultivator. Gayunpaman, alam niyang hindi sapat ang lakas ng kanyang kasalukuyang clone upang malampasan ang mga paghihigpit ng langit at lupa at palayain ang kanyang tunay na katawan mula sa mga tanikala na iyon. Bukod dito, kahit na gusto niyang palayain, maaaring hindi pumayag si Savior ng Primordial Sacred Land at ang mga demonyong tulad ni Gren dahil agad itong magdudulot ng alitan. Ayos lang ang pakikipagtulungan, ngunit walang sino man ang handang makipagtulungan sa mga kalahating immortal mula sa tatlong sacred land upang palayain ang kanyang tunay na katawan. Total, sina Savior, Gren, at Hora ay lihim na nag-iingat sa kanya. Upang makalaya mula sa pagsupil na iyon, kinakailangan ang malaking dami ng dugo upang makatakas sa lupang ninuno na iyon. Matapos isaalang-alang ang lahat ng iyon, inilagay ni Baldwin ang kanyang palad sa mesa at tinapik ang kanyang mga dulo sa mesa na gawa sa sandalwood. Hindi, masyadong malakas si Adrian, at si Savior mula sa Primordial Sacred Land ay umaatres pa rin. Kung sisimulan natin ang digmaan ngayon, maaaring maliit ang ating tsansa na manalo. Nakasimangot na sabi ni Baldwin. Agad na tumayo si Gren, at ang demonyong enerhiya sa paligid niya ay nagsimulang kumulo. Kung hindi natin sasamantalahin ang pagkakataong sirain ang Grundy Uno Sacred Land habang ito ay mahina pa, mas magiging mahirap lamang ang mga bagay-bagay sa hinaharap. Sumulyap si Baldwin kay Gren na may panandaliang nakamamatay na tingin. Pagkatapos ng maikling katahimikan, humagalpak siya ng malakas na tawa at sinabing, "Bakit ka nagmamadali? Dapat alam mo ng higit kaninuman na hindi minamadali ang magagandang bagay. Ang Grundy Uno Sacred Land ay nakipag-alyansa lang sa Great Flare, at ang South Sky ang kanilang bantay sa likuran. Hindi praktikal na lipulin sila agad." Pagkatapos ay nagpatuloy si Baldwin. Sa halip na itoon ang ating atensyon sa kanila, maaari muna tayong magpadala ng ilang disipulo para paksain ang mga mula sa North Sea at Great Flare. Sa paggawa nito, epektibong mapipinsala ang Grundy Uno Sacred Land. Pagkatapos, maaari na nating durugan ang Grundy Uno Sect sa South Sky, at sa wakas ay magagawa na natin ang lahat para sa Grundy Uno Sacred Land. Nagpalitan ng tingin sina Gren at Hora at tumango bilang pagsang-ayon. Mukhang makatwiran naman yan. Akala namin ay plano mong maghintay hanggang sa ganap na may handa ang Grundy Uno Sacred Land at ang Great Flare bago kumilos. Sabi ni Gren. Nagalit si Baldwin sa walang kwentang pahayag na iyon, ngunit nanatili siyang nakangiti at sinabing, "Katawa-tawa yan. Dahil pareho na kayong gustong simulan ito, pwede na kayong magsimula sa pakikipag-ugnayan sa mga barbaro at kay Great Flare." Ang saya nito. Tumango si Gren at agad na nawala sa lugar. Nagpaalam na rin si Hora at umalis. Nang makaalis na ang dalawang individual, naging malungkot ang ekspresyon ni Baldwin habang malamig na sumisinghot. Sino ba siya sa akala niya, na tinatakot ako? Lalamunan kita kapag nakawala na ang tunay kong anyo mula sa selyong ito. Ang kasalukuyang katayuan ni Baldwin ay nanatiling isang level 9 Supreme Paragon. Kung sakaling magkaroon ng tunggalian kina Gren at sa iba pa ngayon, wala siyang magiging kalaban sa kanila. Kahit gaano pa niya kagustang makawala ang kanyang tunay na anyo mula sa selyo, mangangailangan ito ng malaking dami ng dugo bilang panggatong para sa enerhiya at ikabubuhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi agad-agad inatake ni Baldwin ang Grundy Uno Sacred Land. Umasa siyang tatagal ang digmaan hanggat maaari, kung saan mas maraming Royal Paragon at Supreme Paragon ang mawawalan ng buhay. Maaaring garantiya nito na makakain niya ang dugo ng mga namatay na cultivator at mailalabas ang kanyang tunay na anyo. Panahon na para kumilos.
Kapag ang Purgatorial Blood Sea Formation ay naipalaganap na sa Midland at sapat na ang enerhiya at dugo na nasipsip, dudurugin ko ang mga uod na iyon hanggang sa mamatay gamit lamang ang isang kamay. Bulong ni Baldwin sa sarili habang ang kanyang figure ay nawawala sa bulwagan. Pagkalipas ng kalahating araw, pinangunahan ni Gren ang hindi mabilang na mga demonyo sa ilalim ng kanyang pamumuno at sumakay sa madilim na ulap patungo sa Great Flare. Sa kabilang dulo, pamwesto si Horace sa daanan sa pagitan ng Midland at North Sea, na nagpadala ng 12-12 ng mga disipulo mula sa Yellow Ghost Tribe patungo sa huli. Maliit na labanan lamang ang naganap sa simula, na parang sinusubukan ang lakas ng dalawang pangunahing puwersa. Gayunpaman, pagkatapos ng mahigit kalahating buwan, nagsimulang lumitaw ang mga cultivator sa Paragon level, at ang larangan ng digmaan ay naging mas matindi. Pagkalipas ng 2 buwan, isa sa mga Royal Paragon Demon ang namatay ng hindi napapanahon. Ang kontra-atake ng mga Royal Paragon Cultivator ay medyo malakas, at ang larangan ng digmaan ay naging mas nakakatakot habang ang lupa ay nabibitak at ang mga bundok ay gumuho. Ang Grundy Uno Sacred Land ay nagpadala rin ng ilang Royal Paragon upang lumaban. Lumipas ang kalahating taon, at ang mga Royal Paragon ay lumiit sa bilang matapos magdusa ng pagkamatay. Mas tumindi pa ang tunggalian, kung saan ang Great Flare at ang mga barbaro ay napatunayang mahirap harapin. Marami sa mga Royal Paragon Demon ang napatay, na labis na ikinadismaya ni Gren at Hora. Hindi na maaaring umupo at manood na lamang ang mga Supreme Paragon ng dalawang sektang iyon. Sumali na rin sila sa labanan, at ang nagsimula bilang isang labanan sa pagitan ng mga Paragon ay kinasangkutan na ngayon ng mga Supreme Paragon. Nalugmok sa kaguluhan ang Blue Realm. Binawasan ng ibang mga Sacred Land ang kanilang teritoryo at nanatiling alerto, habang ang Grundy Uno Sacred Land ay nagpadala ng ilang Supreme Paragon upang maging handa anumang oras. Samantala, sa Green Emperor Pagoda, si Severin ay nasa gitna ng isang meditasyon. Sumabog ang banal na liwanag sa kanyang katawan na parang pagdating ng isang tunay na immortal. Mahigit kalahating taon na ang lumipas mula nang ihiwalay niya ang kanyang sarili mula sa labas ng mundo, at ang haba ng oras na iyon, kapag nakumbert ng 20 beses, ay nangangahulugan na ilang taon na ang lumipas. Matapos ubusin ang ilan sa mga Destiny Creation Pills, mabilis na bumuti ang pagkakamit ni Severin. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, at hindi mabilang na mga panuntunan ng langit at lupa ang umikot sa kanya upang bumuo ng mga banal na kadena ng kaayusan. Sa mahalagang sandaling iyon, sumigaw si Severin. Ngayon na, biglang sumailalim sa isang bigla ang pag-angat ang kanyang aura, at matagumpay na nakarating sa Level 3 Supreme Paragon. Ang mga makakagawa ng tagumpay sa Supreme Paragon ay magbubunga ng isang celestial phenomenon. Sa isang iglap, libu-libong milya ng mystical na mga ulap ang namuo at naging isang malakanapi na istruktura na nakasabit ng patiwarik sa ibabaw ng Grundy Uno Sacred Land. Ang nakapalibot na enerhiya, tulad ng mga higanteng dragon na lumilipad, ay naging mga diwata na nagkalat ng mga gininto ang bulaklak sa buong lupain. Mataas sa kalangitan, ang mga bituin ay kumikislap at bumagsak, habang ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng 1,000 milyang radius ay tila nagsasaya sa kanyang tagumpay. Dahil sa pagsisimula ng digmaan, ang mga disipulo ng Grundy Uno Sacred Land ay kinailangang sumaksi sa pagkamatay ng hindi mabilang na mga kasama. Bilang resulta, ang tensyon ay nasa pinakamataas na antas, at ang mga disipulo ay nagmadaling umalis ng walang gaanong pag-uusap. Gayunpaman, ang paglitaw ng ganitong kakaibang mga penomeno ay nagpatindi sa pag-iingat ng mga disipulo at elders sa loob ng Grundy Uno Sacred Land. Ang malikmatang ito ay nagmumula sa Green Emperor Pagoda. Isa ba sa mga elder ang nakarating sa Supreme Paragon level? Ang mga paghihirap ay lumilitaw lamang kapag ang isang tao ay nakarating sa Supreme Paragon. Dahil ang kasalukuyang sitwasyon ay isa lamang sa isang celestial mirage, sigurado akong ang isang Royal Paragon ay nakakagawa ng tagumpay. Ngunit lahat ng mga elder ay sumugod sa Great Flare at North Sea pagkatapos magsimula ang digmaan. Ang pinuno na lang ng ating sekta ang natitira. Nakalimutan mo na ba si Severin? Nasa loob pa rin siya ng isang liblib na lugar sa Green Emperor Pagoda. Hindi pwede.
May nagawa na naman ba siyang isa pang tagumpay? Hindi ba't mahirap malampasan ang bawat maliit na yugto sa loob ng mga antas ng isang Supreme Paragon? Dapat ay umabot ng 10 o 8 taon bago siya magtagumpay. Paano niya nagawang makamit ang ganito kabilis na tagumpay? Napakatalentado niya. Ang mga ordinaryong taong tulad natin ay hindi kailanman maihahambing sa kanya. Maraming elder at disipulo ang nagulat sa kanilang nakita. Ang ilan ay nainggit, habang ang iba ay nagchichismisan. Sa gitna ng kanilang pagkabigla at pagkamangha, si Amethyst, na abala sa pag-aasikaso ng ilang mga bagay sa unang bundok habang binabantayan ang Grandi Uno Sacred Land, ay natural na naramdaman ang nangyayari sa Green Emperor Pagoda. Inilapag niya ang mga slip sa kanyang kamay at bigla siyang tumayo na may pagsabog ng kagalakan sa kanyang mukha. Sa wakas ay nakagawa ka na ng isang malaking tagumpay. Simula nang magsimula ang digmaan, ang kanilang mga kakampi, na sina Great Flare at North Sea, ay patuloy na natatalo ng mga cultivator mula sa Wicked Tribe, Yellow Ghost Tribe, at Primordial Sacred Land. Bilang mga kakampi ng mga pangunahing puwersang iyon, ang Grandi Uno Sacred Land ay naobligahang magpadala ng kanilang mga disipulo upang sumali sa laban sa halip na tumayo lamang. Ang unang nagsimula sa mga Paragon ay nauwi sa pagsangkot ng mga Royal Paragon, at kamakailan lamang, lahat ng 5 Supreme Paragon ng sekta ay ipinadala rin. Pinangunahan ni Carson at Wallet ang kanilang mga disipulo sa Great Flare upang tulungan ang Emperor Sherman, habang si Heath at isa pa ang nanguna sa kanilang koponan sa North Sea upang ipagtanggol ang mga barbaro. Sa kabilang banda, si Mona ay abala sa paglobi sa Great Thunderbeat Temple sa West Region pati na rin sa mga pangunahing pamilya sa East Plain sa pagtatangkang magtipon ng mas maraming kakampi upang kontrahin ang Primordial Sacred Land. Gayunpaman, ang kanyang mga resulta sa ngayon ay hindi kasiya siya. Naunawaan ni Amethyst ang bigat ng sitwasyon. Hindi pa umaabot ang digmaan sa kanilang lokasyon, at sa mga ordinaryong pangyayari, maaari pa rin silang tahimik na manood mula sa gilid. Sa kasamaang palad, ang banta na dulot ng mga paksayon tulad ng Primordial Sacred Land at ng Yellow Ghost Tribe ay simula pa lamang. Dahil alam ito, tinanggap ni Amethyst ang sitwasyon at binantayan ang Grandi Uno Sacred Land habang ang 5 Supreme Paragon Elder ay ipinadala sa mga frontline. Sa kasamaang palad, nakatanggap siya ng balita isang araw na ang nakalipas na ang South Sky ay sinalakay ng Wicked Tribe. Ang South Sky ay katabi ng Great Flare at maituturing na bahagi ng bakuran ng Grandi Uno Sacred Land. Kung mahuhulog ang South Sky, ang Grandi Uno Sacred Land at ang Great Flare ay mahaharap sa isang mapanganib na sitwasyon. Simula noon ay nag-aalala na si Amethyst tungkol sa bagay na iyon, at naisip niyang tawagin si Wallet mula sa frontline. Dahil inaatake na ang Great Flare, kailangan ang agarang pagpapalakas, at ang pagtawag sa isang Supreme Paragon tulad ni Willett ay magiging isang matinding dagok sa kanilang puwersa sa larangan ng digmaan. Iyon ang huling bagay na gusto ni Amethyst. Walang magbabantay sa sekta kung susugod si Amethyst sa South Sky. Hindi maiisip ang mga kahihinatnan kung aatakehin ng mga tao mula sa Primordial Sacred Land ang sekta habang wala siya. Nahirapan si Amethyst na magdesisyon dahil sa iba't ibang salik. Nang sandaling iyon, biglang lumabas si Severin mula sa pag-iisa matapos magkaroon ng tagumpay sa kanyang cultivation. Kaya, mauunawaan kung magiging masaya si Amethyst tungkol dito. Samantala, sa loob ng Green Emperor Pagoda, baliw na nilalamon ni Severin ang siksik na espiritual na enerhiya sa paligid niya. Bawat selula sa kanyang katawan ay sumasabog na may walang hanggang banal na liwanag. Ang kanyang panloob na mundo ay ganap na umunlad at nagbago, kung saan ang kanyang nasasakupan ay umaabot sa 100 milya, halos maihahambing sa Middle Bridge. Hindi mabilang na banal na kadena ng mga batas ang nakatago sa kawalan, na naglalabas ng makukulay na ilaw at kinang. Sa kalangitan, parehong maliwanag ang araw at buwan, at ang mayamang espiritual na enerhiya ay nagsilang ng maraming banal na nilalang. Unti-unti, ang mga figure ng mababangas na hayop ay nagsimulang lumitaw, umuungal sa ilang, maliwanag na nagniningning sa espiritual na liwanag. Napuno ng matinding kagalakan si Severin nang gamitin niya ang kanyang banal na pandama upang maunawaan ito. Tila hindi nasayang ang napakaraming Destiny Creation Pills na kanyang nainom noong panahon ng kanyang pag-iisa.
Ang Destiny Creation Peel ay naglalaman ng mga batas ng paglikha, mabuting karma, at asensya ng buhay, na may kakayahang baligtarin ang dilim at liwanag, at lumikha ng mga bagay mula sa wala. Bagamat ang mga banal na nilalang sa kanyang inner world ay medyo mahina pa rin at kulang sa karunungan, ang katotohanan na lumitaw ang buhay ay nangangahulugan na sa hinaharap, ang kanyang inner world ay maaaring maging isang tunay na malawak na universo. Ang tagumpay ay hindi lamang nagdulot ng malalaking pagbabago sa inner world ni Severin kundi pati na rin sa loob ng energy core na nag-iimbak ng kanyang malawak na dugo at enerhiya. Ang aura na nagmumula sa miniaturized figure ay kasing bangis ng isang nagngangalit na apoy, na may nakakatakot na presyon na parang kidlat na tumatagos sa kalangitan. Ang miniaturized figure ay nakaupo sa energy core ni Severin, na namamahala sa asensya ng dugo at enerhiya na umiikot sa kanyang sky-high point. Lumampas na ito sa karaniwan. Nararamdaman ang pagbabago-bago ng dugo at enerhiya sa buong katawan niya. Bumantong hininga ng malalim si Severin at pinisil ang kanyang kamao. Sa isang iglap, naramdaman niya ang walang katapusang pag-agos ng sinaw ng kapangyarihan sa loob niya. Nang mapansin ito, hindi napigilan ni Severin na sabihin, "Gamit ang kasalukuyang lakas ko, kaya ko pang pumatay ng isang level 5 Supreme Paragon." Nililinang niya ang inner world skill, na dinagdagan ng hidden divine technique. Dahil sa internal at external na kakayahan, ang kanyang katawan at mana ay higit na nakahihigit sa mga cultivator na nasa parehong level. Naniniwala si Severin na kahit ang isang level 6 Supreme Paragon ay hindi magiging kapantay niya kung ilalabas niya ang kanyang protective divine weapon. Bukod dito, kung gagamitin niya ang Green Emperor Pagoda, maaari pa niyang patayin ang isang level 8 Supreme Paragon. Dahil sa mga kaisipang ito, nilinis ni Severin ang kanyang isipan at dahan-daang tumayo. Sa sumunod na sandali, sa isang iglap, mabilis siyang nawala mula sa espasyo sa loob ng Green Emperor Pagoda. Una siyang pumunta sa Enchanted Peak, para lamang matuklasan na si Dayan at ang iba pa ay nasa isang liblib na lugar, kaya't hindi niya sila inistorbo. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas si Severin mula sa Enchanted Peak at nakarating sa main hall ng sect. Paglabas niya, napansin niya na ang masiglang kapaligiran ng sect ay naging medyo malungkot. Tiyak na may tensyon sa hangin. Sa langit, ang mga disipulo ay balisang nagmamadali. Nakaramdam ng pagtataka si Severin. Sa halos kalahating taon niyang pag-iisa, inihiwalay niya ang sarili gamit ang kanyang banal na pandama upang mag-focus lamang sa paglusot. Kaya naman, wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayaring nagaganap sa labas ng mundo. Pagdating pa lang niya sa pasukan ng pangunahing bulwagan, narinig niya ang boses ng sect master na si Amethyst. "Severin, maaaring hindi mo alam, ngunit ang Sacred Land ay kalahating taon nang nasa digmaan. Ang Delhi at ang Barbaro ay sinalakay at unti-unting umaatras." Pumasok si Severin, ang tingin ay nakatuon kay Amethyst, na tila pagod na pagod. Kumunot ang noo niya at agad na naging seryoso ang ekspresyon ng mukha nang malaman ang nagpapatuloy na digmaan. Hindi nakakapagtaka na parang hindi maganda ang atmosfera ng sekta. Naisip ni Severin. Mabilis siyang umupo sa tabi ni Amethyst at sinabing, "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng digmaan." Umiling si Amethyst at huminga ng malalim bago sumagot. "Malayo sa optimismo ang sitwasyon. Sa loob ng kalahating buwan na ikaw ay nasa liblib na lugar, ang Delhi ang unang sinalakay ng Darkness Sacred Land. 12 ng mga Paragon ang napatay. Kasabay nito, ang North Sea ay sinalakay ng Primordial Sacred Land at ng Wicked Tribe. Sa simula, ang mga labanan sa mga Paragon Cultivator ay nagawa naman, dahil parehong ang Barbaric at Delhi ay malalakas na puwersa, na nagbunga ng mahahalagang tagumpay. Gayunpaman, 2 buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang digmaan, sumali na sa labanan ang mga Royal Paragon Cultivator, at ngayon, maging ang mga Supreme Paragon ay pumasok na sa larangan ng digmaan. Ayon sa mga ulat mula sa ilang mga elder, simula nang magsimula ang digmaan, mahigit 100 Paragon at mahigit 10 Royal Paragon Cultivator ang nawalan na sa atin. Higit pa rito, kahapon lang, nagpadala ng distress signal ang Grundy Uno sect mula sa South Sky. Sinalakay na ng mga Devil Cultivator ang South Sky.
Sumimangot ng seryoso si Severin nang malaman ang tindi ng sitwasyon sa larangan ng digmaan. Hindi niya inaasahan na sasalakayin din ang South Sky. Ang South Sky ang pundasyon ng Grande Uno Sacred Land. Bagamat hindi kasing yaman ng Middle Bridge ang espiritual na enerhiya nito, nagbigay pa rin ito ng malaking halaga ng mga mapagkukunan sa Sacred Land. Talagang wala silang mabibigyan ng daan kung sakaling bumagsak ang South Sky at maharap ang Sacred Land sa mga pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Maliban kung personal na makialam ang mga kalahating immortal na matandang demonyo, hindi nila mapipigilan ang daluyong ng kawalan. Kung makialam ang mga kalahating immortal na matandang demonyo, nangangahulugan ito na may paparating na sakuna. Total, ang tatlong pangunahing Sacred Land ay mayroon ding kalahating immortal na matandang demonyo sa kanilang kalagitnaan. Kahit ang mga kalahating immortal ay maaaring bumagsak kung sakaling magkaroon ng sakuna. Ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng 6 na buwan ng digmaan at maging ang paglahok ng mga Supreme Paragon, hindi pa lumilitaw ang mga kalahating immortal. Sa puntong iyon, ang mga Supreme Paragon ng sekta ay naubusan na ng kapangyarihan, kasama sina Carson at Wallet sa Delhi, Heath at Cuthbert sa Northsea kasama ang Barbaric. Wala rin si Mona sa sekta, at si Amethyst na lang ang natitira para pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Lubos na naunawaan ni Severin na hindi dapat mawala si South Sky, kaya't ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Ako mismo ang pupunta sa South Sky para pangalagaan ang kuta." Sa wakas, may bahid ng pagre-relax ang lumitaw sa pagod na mukha ni Amethyst. Halatang natuwa siya, at puno ng sigla ang kanyang boses habang sinasabi niya ito. "Sa'yo ko na ipapaubaya ang bagay na ito, Severin." Pagkatapos, sa seryosong tono, dagdag niya. "Ang South Sky ay isang ipinagbabawal na lugar sa ating Sacred Land, at hindi natin kayang mawala ito." Naunawaan ito ng mabuti ni Severin. Bigla siyang tumayo at nagboluntaryo. "Makakaasa kayo na walang Devil Cultivator ang papasok hanggat nandito ako sa South Sky." Taglay ng South Sky ang Grande Uno Sect, ang kanyang dating sekta, at magiging malaki ang kanilang lakas kung magkakaisa ang lahat ng malalaking puwersa. Matagal na rin mula nang bumalik siya sa South Sky simula nang pumunta siya sa Middle Bridge. Naisip ni Severin na gamitin na lang niya ang pagkakataong ito para bisitahin ang mga dating kakilala. Nang makitang puno ng kumpiyansa si Severin, hindi na nagsalita pa si Amethyst. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng isang mahiwagang liwanag patungo kay Severin. Ang liwanag ay bumagsak sa isang jade slip sa baywang ni Severin, na mabilis na nabuo ang salitang Amethyst. "Ito ang aking tanda," sabi ni Amethyst. "Maaari mo itong gamitin upang ipatawag ang 10 Royal Paragon at 20 Paragon upang samahan ka." Tumanggaw si Severin nang may pasasalamat at agad na tumayo. Sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa Mission Hall ng Sacred Land, kinuha ang token, at pumili ng mga disipulo mula sa listahan ng sekta, at mabilis na tinipon ang pangkat para sa misyon. Pagkalipas ng kalahating araw, sa itaas ng Sacred Land, nakatayo si Severin na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran sa unahan ng isang barkong pangyaman. 12 ng mga disipulo ang sumakay sa barko isa-isa at maayos na nakatayo sa likuran niya habang ang kanilang iba't ibang espiritual na liwanag ay kumikinang sa kalangitan. "Tara na, Severin." Mahinang sabi ni Dayan, sa hindi kalayuan, kay Severin nang makita niyang nakasakay na sa barko ang lahat ng mga disipulo. Lumingon si Severin upang sumulyap sa mga disipulo sa paligid niya. Kabilang sa karamihan ay 12 ng mga Paragon, bawat isa ay puno ng diwa ng pakikipaglaban at sigla. Sa kanyang kaliwa at kanan ay 10 Royal Paragon bawat isa, na naglalabas ng nakapanlulumong aura, na nagiging sanhi ng pag-alon ng hangin sa paligid. Kinaumagahan, pagbalik niya sa Enchanted Peak, nagkataong nakita ni Severin si Dayan at ang kanyang 3 iba pang asawa na lumalabas mula sa pag-iisa. Nang malaman nilang pupunta siya sa South Sky, silang 4, kasama si Selena, ay agad na nagboluntaryong pumunta ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang 4 na babae ay kakapasok lang sa kumpletong antas ng Level 1 Royal Paragon, umaasa pa rin sa mga alchemical pills upang mapataas ang kanilang tagumpay, at matagal nang hindi nakikipaglaban,
naisip ni Severin na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanila upang hasain ang kanilang mga kasanayan at patatagin ang kanilang mga pundasyon. Kaya, agad siyang pumayag na sumama sila sa kanya. Mabilis na iniwas ni Severin ang kanyang tingin at itinaas ang kanyang kamay upang maglagay ng spell sa kawalan, na naging dahilan upang unti-unting gumalaw ang napakalaking barko ng kayamanan. Kasabay nito, minanipula niya ang kanyang inner world skill upang bumuo ng isang pormasayon sa paligid ng barko, na pumipigil dito na maapektuhan ng spatial turbulence kapag papasok sa kawalan mamaya. Matapos makumplito ang mga gawaing ito, sumabog si Severin ng may maringal na spatial energy, na naging dahilan upang biglang mabasag ang nakapalibot na kawalan. Isang spatial passage ang mabilis na lumitaw sa harap ng proa ng barko. Kumapit ka ng mahigpit. Sumigaw siya, at pagkatapos ay pinatakbo niya ang barkong pangyaman patungo sa espasyo. Sa isang kisap mata, mabilis na nawala ang napakalaking barko sa kawalan. Samantala, sa loob ng kaakit-akit, mayaman sa espiritual, at marilag na hanay ng bundok na parang isang higanteng dragon na gumagapang sa lupain, ay ang punong himpilan ng Grandi Unosec. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran ay labis na tensyonado sa loob ng punong himpilan ng Grandi Unosec. Si Oscar ay pagod na nakaupo sa Grand Preceptor Throne. Ang kanyang mukha ay mapatla at may mga bakas ng dugo na hindi pa natutuyo sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa magkabilang gilid niya ay nakaupo ang 9 na Pickmaster, bawat isa ay naglalabas ng pagod na aura, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot at solemna. Si Oscar ay ginantimpalaan ng Supreme Advancing Peel matapos irekomenda si Severin sa mas mataas na ranggo na Sacred Land. Matapos itong kainin, matagumpay niyang nalampasan ang tagumpay upang maging isang Supreme Paragon. Ang iba pang mga Pickmaster ay nakagawa rin ng makabuluhang pag-unlad dahil sa mga mapagkukunan at pamamaraan na dala ni Carson. Lalo na ang mga dating kababalaghan na sina Celeste, Raymond, Spencer, at Carl, bukod sa iba pa, ay nakarating na sa mga Royal Paragon gamit ang mga mapagkukunang ibinigay ng Sacred Land. Taglay na nila ang lakas ng level 3 o 4 Royal Paragon. Si Carl, na may pinakamataas na talento, ay umabot pa sa level 6 Royal Paragon, na katunggali ang ilan sa mga veteranong Pickmasters. Sa loob ng ilang panahon, natabunan ng Grandi Unosec ang iba pang mga sekta sa South Sky, na naging dahilan upang maging nangingibabaw ang presensya nito. Gayunpaman, ang maunlad na panahong ito ay hindi nagtagal dahil ilang araw na ang nakalilipas, isang malaking kaguluhan ang naganap sa South Sky. Bilang isa sa 4 na pangunahing sekta sa South Sky, ang Dayform Sect, matapos mapatay ni Carson ang amo nitong si Jason, ay nahulog sa mga kamay ng vice-mayor nito na si Gianluca. Ang anak ni Jason na si Simeon, ay pinalayas sa sekta at nawala ng walang bakas. Ang ilan ay nagsabing pumunta si Simeon sa Season at Las Bonerket upang humingi ng tulong sa mga Devil Cultivator para sa paghihiganti. Ang iba ay nagsasabing nawala siya sa South Sea. Bilang isang Supreme Paragon, natural na hindi interesado si Oscar sa mga ganitong bagay. Gayunpaman, ilang araw pa lamang ang nakalipas, biglang bumalik si Simeon sa South Sky kasama ang 12 ng mga Devil Cultivator. Naglabas siya ng isang nakakatakot na demonic aura, at ang kanyang nakamit ay umabot na sa level 9 Royal Paragon. Nang bumalik siya sa South Sky, hindi nag-aksaya ng oras si Simeon sa pagpuksa sa buong Dayform Sect, na ginawang isang walang katapusang purgatorio ang nakapalibot na lugar. Ang Sect Master na si Gianluca, na nagtataglay ng nakamit na level 9 Royal Paragon, ay agad na nilamon ni Simeon. Matapos harapin ang Dayform Sect, pinangunahan ni Simeon ang grupo ng mga Devil Cultivator mula sa Darkness Sacred Land diretso patungo sa Grandi Unosec. Karaniwan, hindi matatakot si Oscar sa isang komprontasyon sa mga simpleng Royal Paragon dahil isa siyang Supreme Paragon. Gayunpaman, sa kanyang labis na pagkagulat, kabilang sa mga Devil Cultivator na ito ay ang mga Supreme Paragon. Dahil sa malubhang pinsala, mabilis na nagpadala si Oscar ng isang distress call sa Grandi Uno Sacred Land sa Middle Bridge. Kahit na ipadala na ang distress signal kahapon, wala pa ring kumpiyansa si Oscar sa kaibuturan niya. Ayon sa impormasyong natanggap niya, ang Primordial Sacred Land, kasama ang mga Devil Cultivator, ay nakikilahok sa mga labanan sa Delhi at North Sea.
Ang mga Supreme Paragon ng Sacred Land ay nahihirapang makayanan ang sitwasyon at malamang na hindi nila kayang tulungan ang South Sky. Agad na nalungkot si Oscar sa pag-iisip ng sitwasyong ito. Tumingin siya sa mga Peakmaster sa magkabilang panig at seryosong nagsalita. Mga Ginoo, dahil sa nalalapit na pagsalakay ng mga Devil Cultivator, tila ang tanging magagawa natin ay ang lumaban hanggang kamatayan. Habang nagsasalita si Oscar, ang kanyang aura bilang isang Supreme Paragon ay malakas na umalangaw-ngaw at umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Denzel nang marinig ang determinasyon na lumaban hanggang kamatayan. Isang bahid ng tuso ang sumilay sa kanyang mga mata. Si Raymond, na kamakailan lamang ay itinalaga bilang Peakmaster ng 7th Mountain, ay nag-isip sandali bago nagsalita. Oscar, ngayong nalipol na ang Dayform Sect, at napapaligiran na ng mga Devil Cultivator ang ating sect, maaari ba tayong humingi ng tulong mula sa Pure Void Sect at Siren Sect para kahit papaano ay makapaghintay muna hanggang sa dumating ang mga karagdagang sundalo mula sa Sacred Land? Agad na tumayo si Celeste, ang Peakmaster ng 6th Mountain, bilang pagsang-ayon, at sinabing, "Tayo, ang Pure Void Sect at Siren Sect ay pawang mga sekta ng South Sky. Tiyak na hindi sila tatayo lang nang walang ginagawa sa ganitong kakilakilabot na sitwasyon." Habang pinagmamasdan ang masiglang diskusyon ng mga bagong promote na Royal Paragon, si Leonel ay sumanghal ng mapang-uyam at gumanti. Halos hindi sasali ang Pure Void Sect at Siren Sect sa digmaang ito. Bukod pa rito, ang mga Devil Cultivator na kasalukuyang nagbabanta ay mga Level 3 Supreme Paragon. Kahit si Oscar ay hindi nila katapat. Paano kaya mababago ng ilang Royal Paragon ang takbo ng labanan? Ang Peakmaster ng Blaze Mountain, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may parisukat na mukha, na kilala sa kanyang mainit na ulo, ay hinampas ang kanyang kamay sa mesa habang nasaksihan ang kaguluhan sa bulwagan. Galit niyang saway. "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa ganitong panahon? Napalibutan na ng mga Devil Cultivator ang ating sekta, at malapit na nilang masira ang ating mga depensa. Madarama rin ng ating sekta ang parehong kapalaran gaya ng sa Dayform Sect kung hindi tayo makakaisip ng solusyon sa lalong madaling panahon." Si Mel Oren, namumutla ang mukha, ay sumulyap sa malubhang na sugatan na si Oscar at sinabing, "Oscar, malayo pa ang mga karagdagang sundalo mula sa Sacred Land. Mukhang ang tanging pagpipilian lang natin ay ang pag-focus sa pagprotekta sa ating mga disipulo hanggat maaari kapag nawasak na ang sekta. Dapat nating siguraduhin na makakatakas sila ng ligtas upang maiwasan ang tuluyang pagkalipol. Sa ganoong paraan, kung sakaling maglunsad ng kontra-atake ang Sacred Land sa hinaharap, magkakaroon pa rin tayo ng lakas upang dominahin si South Sky." Si Oscar, na nakaupo sa Grand Preceptor Throne, ay tumingin sa mga elder sa bulwagan na nahahati sa dalawang paksayon. Nakaramdam siya ng labis na pagkalito at pagod. Ang isang panig ay nagtataguyod na labanan ang mga Devil Cultivator hanggang sa dumating ang mga karagdagang tauhan, habang ang kabilang panig ay nagmungkahi ng pag-atres at pagpapanatili ng mga disipulo ng sekta habang naghihintay na magbago ang sitwasyon. Alam na alam ni Oscar ang kakilakilabot na sitwasyon na kinakaharap ng Grundy Uno Sect. Ang sekta ay napapaligiran na ng mga Devil Cultivator. Gayunpaman, hindi si Simeon ang kanilang pinakamalaking kaaway. Sa kabila ng pagiging isang Level 9 Royal Paragon at nagtataglay ng matinding lakas matapos magsanay ng mga pamamaraan ng Devil Cultivator, sa paningin ni Oscar, isa lamang siyang makapangyarihang langgam. Ang lakas ng isang Supreme Paragon ay kayang yanijin ang langit at lupa. Paano ito mapapantayan ng isang simpleng Royal Paragon? Gayunpaman, ang lakas ng Supreme Paragon Devil Cultivator na iyon ay higit na nalampasan ang lakas ni Oscar. Kahapon lamang, sa kanilang maikling engkwentro, si Oscar ay malubhang nasugatan sa isang galaw lamang niya. Ang gayong kapangyarihan ay walang alinlang ang nagdulot ng malaking pag-aalala sa buong Grundy Uno Sect. Habang pinag-iisipan ni Oscar kung anong desisyon ang gagawin, kung mananatili o aalis, isang nakabibinging pagsabog ang biglang sumiklab mula sa labas ng bulwagan. Ang proteksyon na pormasayon na bumabalot sa buong sekta ay nagsimulang umugoy at kumurap.
Ang liwanag nito ay sumabog sa maraming alon, na lumilitaw na malapit ng gumuho anumang oras. Nako! Malapit nang sumuko ang protective formation. Namutla ang mukha ni Oscar nang masaksihan ang pangyayari. Sa sumunod na sandali, mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas, at agad na narating ang langit. Kasabay nito, sa labas ng mga pintuan ng Grandi Uno Sect, nakatayo ang isang figure na nakasuot ng itim na damit, nababalot ng walang hanggang demonyong enerhiya. Malamig ang kanyang tingin habang nakatitig sa marahas na umuugoy na porma sayon. Ang individual na ito ay nakatayo sa kawalan. Ang kanyang nakakatakot na Supreme Paragon aura ay bumubuhos mula sa lahat ng direksyon na parang isang daluyong. Hindi kalayuan, si Simeon, na naglalabas ng siksik na demonyong enerhiya, ay yumuko ng may paggalang sa lalaking nakaitim na damit at sinabing, "Ginoo, hindi na makatatagal pa ang Grandi Uno Sect. Ayon sa impormasyong natanggap ko, parehong sumang-ayon ang mga Peakmaster na sina Denzel at Lucian na sumuko. Sa sandaling malagpasan ninyo ang porma sayon, pangungunahan nila ang kanilang mga koponan na sumuko." Malupit na ngumiti ang lalaking nakaitim na roba. "Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Mag-utos kayo ng isang ganap na pag-atake. Gusto kong makitang mapahamak ang Grandi Uno Sect at mawala ang suporta ng Grandi Uno Sacred Land." Puno ng sarkasmo at pangungutya ang tono ni Sana. Simula nang magsimula ang digmaan 6 na buwan na ang nakalilipas, ang pag-usad ng Primordial Sacred Land at ng mga Devil Cultivator sa Delhi at sa mga damuhan ng North Sea ay naging mabagal at mahirap. Ang mas malala pa, dumana sila ng malaking pagkawala ng mga disipulo at mga elder ng Royal Paragon. Galit na galit si David at paulit-ulit na hiniling sa Primordial Sacred Land na magpadala ng mga sundalo, ngunit ang kanyang mga kahilingan ay patuloy na pinigilan ni Baldwin. Sa huli, ilang elder na kalahating immortal ang nagkasundo, na pumili ng isang estratehiya na kagatin ang kalaban habang nakikipaglaban. Bilang isang level 3 Supreme Paragon lamang, hindi alam ni Sana ang kasunduang naabot ng mga elder na kalahating immortal. Gayunpaman, inutusan siyang pamunuan ang kanyang mga tropa upang salakayin si South Sky at guluhin ang likurang suporta ng Grandi Uno Sacred Land. Sa kanyang paningin, ang South Sky ay walang iba kundi isang atrasadong lugar para sa cultivation. Sa katunayan, ang pinakamakapangyarihang cultivator doon ay nasa antas lamang ng Supreme Paragon na kamakailan lamang nakakuha ng pambihirang tagumpay, na madali niyang masusupol gamit ang isang kamay lamang. Tanging ang array ng Grandi Uno Sect ang naging problema, dahil nagawa nitong labanan siya ng ilang araw. Kung hindi niya mabilis na mareresolba ang sitwasyon, maaaring mauwi ito sa isang matinding labanan pagdating ng mga karagdagang tauhan mula sa Grandi Uno Sacred Land. Sa pag-iisip nito, agad na ikinumpas ni Sana ang kanyang kamay at sumigaw sa 12 ng mga Royal Paragon at daan-daang mga disipulo ng Paragon sa paligid niya. "Sundan niyo ako at susugod tayo patungo sa Grandi Uno Sect." Pinangunahan ni Simeon ang pagsalakay. Ang kanyang malademonyo na enerhiya ay pumailan lang at kumalat sa maaliwalas na kalangitan ng milya-milya. Sugod. Sumama rin ang mga natitirang disipulo, hawak ang iba't ibang espiritual na kayamanan at pinakawalan ang iba't ibang banal na pamamaraan, mabangis na dinurog ang mga ito sa protection na porma sayon ng Grandi Uno Sect. Dahil hindi na makatiis, tuluyang gumuho ang protection na porma sayon kasabay ng sunod-sunod na pagsabog. Umungol sa tuwa ang hindi mabilang na mga Devil Cultivator. Agad silang sumugod patungo sa Grandi Uno Sect na parang mga gutom na lobo na pumapasok sa isang kawan ng mga tupa na ang kanilang mga mata ay kumikinang sa bangis. Namutla ang mukha ni Oscar nang makita niyang nabasag ang pormasyon at umaatake ang mga Devil Cultivator. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang maraming mahiwagang ilaw, na pumatay ng ilang Royal Paragon. Sa sumunod na sandali, direktang naharang siya ni Sana. Ang demon aura na nagmumula kay Sana ay parang isang demonyong gumagapang palabas ng impyerno, na pinupunit ang kawalan. "Hihihi, ako ang kalaban mo." Mabilis na sumugod ang mapangotyang tawa ni Sana kay Oscar. Nang makitang hamarang ang kanilang pinuno, sina Celeste, Raymond, at ang iba pa ay galit na tumingin sa kanila, at itinaas ang kanilang mga sandata bilang paghahanda sa labanan. Si Simeon, na nakapasok na sa mga pintuan ng Grandi Uno Sect, ay sumigaw ng malakas.
Mga kaibigan ko, ano pang hinihintay ninyong dalawa? Umatake na kayo. Pagkasabi nito, sina Dens at Lehayon, na palihim nang nagtaksil sa sekta, ay agad na naglunsad ng isang sorpresang pag-atake kina Celeste, Raymond, at iba pa. Ang kanilang mga pag-atake ay napakabilis, na agad na naging sanhi ng malubhang pinsala kay Celeste at sa iba pa. Nagulat ang lahat sa biglaang pagbabago. Sino ang mag-aakala na ang mga iginagalang na maharlikang elder ng Grundy Uno sect ay talagang magtataksil sa kanilang sariling sekta sa ganitong kritikal na sandali? Si Oscar, na nakikipaglaban kay Sana, ay nagalit ng husto at samuka ng dugo nang makita niya ang panloob na paghihimagsik sa loob ng kanyang sekta. Galit na sigaw niya. Denzel. Lesion. Paano mo nagawang ipagkanulo ang sekta kung maayos naman ang pakikitungo nito sa iyo? Pagkatapos noon, tiningnan ni Oscar ang sirang gate ng Grundy Uno sect, at siya ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa.